Okay, so ako'y aminado naman na biblical po yun, yung banal na spirito ay umaalis. Biblical po yun. Pero rightly dividing the word of truth. Sa Old Testament, sa mga Jewish people, totoo nangyayari sa kanila yun. Actually, nangyari yan kay Haring David. Di ba nananalangin siya na, "Cast me not away of your presence, O Lord, and take the Holy Spirit on me. Restore unto me to the joy of my salvation, and renew a right the spirit within me." Totoo po yun. Sa Old Testament. Sa Old Testament, ganun. Ang banal na spirito talaga, sasamahan ka, minsan aalis. Totoo po yun. Pero sa bagong tipan, iba na po. Sumula nung namatay si Kristo Jesus, ibinigay na sa atin ng banal na spirito nang wala nang bawi-bawian. Saan sa Bible? Basa. Ephesians chapter 1 verse 13. Sabi dito, no, "Kayo nga'y naging bayan ng Diyos nang kayo nanalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan." Sabi dyan, no, kayo daw ay bayanan ng Diyos. Hindi kagaya kasi ang dati ang bayan ng Diyos ay Israel lang. Pero ngayon iba na. Ang bayan ng Diyos ay hindi lang Israel, kundi ang lahat ng mga hentil, tayo. Ano daw yung matapos nyo marinig daw yung salita ng katotohanan? Paano ba tayo naging bayan ng Diyos matapos daw natin marinig yung katotohanan? Ano ba yung katotohanan na yun? Ito daw yung mabuting balita ng nagdudulot ng kaligtasan. So ano ba yung gospel of salvation? Gospel of salvation is all about the finished work of Christ. Acts chapter 20 verse 24, the gospel of grace. Biyaya. Yun daw nagligtas sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Sabi dito, no? "Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong pinangako ng Diyos bilang tatak." Tatak na nga eh. Eh no, tatak. Pag sinabi tatak, nabubura ba ang tatak? Tinatakan ka na nga. Kasi ang problema sa mga pastor ngayon, ang banal na spirito sa kanila, emotion by feelings. Kapag hindi ka na umiiyak, nawawala rin banal na spirit. Kapag umiiyak ka daw, puspos ka rin ng banal na spirito. Ang banal na spirito ay hindi feelings, hindi emosyon. Ang pagtatak ng banal na spirito ay katotohanan. Katotohanan na kapag na kay Kristo ka na, meron ka ng banal na spirito, nasa yun at hindi na wala ng bawian yun. At totoo yung sinabi niyong verse kanina na no one can snatch you out of my hand. Totoo po yun. Kasi tinatakan ka na nga, may tatakan eh. Yan ang verse na nagpapatunay na hindi nawawala ang banal na spirito sa panahon na ng bagong tipan. Sa lumang tipan, oo. Totoo yun. Kaya nga lang, yung mga pastor nyo, hindi nag-research ng bagong tipan. Kasi palibasa, yung mga pastor ngayon, puro lumang tipan ang pinagbabasa kasi, pinag-aaral. May bagong tipan kasi. Okay, next. Ephesians chapter 4 verse 30, sabi rito. Tandaan niyo yung mga verses ha, mga kapatid. "At huwag ninyong dulutan ng pigating banal na spirito sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, katibayan ng inyong katubusan." Ano daw yung banal na spirito? Ito daw ay tatak ng Diyos. Kagaya ng Ephesians 1:13, tatak talaga siya. Ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng araw. Ano yan? Ano yung verse na yan? Katubusan daw yan pagdating ng takdang araw. Ang tanong dyan, nawawala bang banal na spirito dyan? O, common sense, di ba? So, ibig sabihin, totoo yun, na yung banal na spirito sa Old Testament, sa mga Jewish people, totoo nagtatampo yung banal na spirito ron, magkasala ka lang, nawawala. Pero sa bagong tipan, dahil banal ka na sa mata ng Diyos, yung banal na spirito, tatak na sa'yo yun, ikaw na yun. Yun ang tagumpay ni Kristo, ganun nagtagumpay si Kristo. Ang problema sa mga pastor na to, hindi nila alam yung tagumpay na ginawa ni Kristo sa krus. Yan po yung benefit sa yung finished work of Christ, yung victory niya sa krus ng Kalbaryo. Na sino mo naman ang palataya sa Kanya ay tinatakan na ng banal na spirito, wala nang bawian. Kaya hindi nawawala ang banal na spirito sa atin. Kasi dapat kasi natin maintindihan, ano ba ang banal na spirito? Ang banal na spirito ay nagpapaalala sa iyo ng salita ng Diyos. Kapag naiintindihan mo ang salita ng Diyos at kapag naiintindihan mo yung kanyang salita at nakakapagturo ka, yun ang katibayan na may tatak ng banal na spirito sa iyo. Di ba dati nung unbeliever ka, hindi mo nga naiintindihan ng Bible? Di ba nung unbeliever ka dati, hindi mo alam yung wala kang interest sa Bible?
Simula nung na born again ka, nagkaroon ka ng interest sa Bible. Bakit? Kasi may tatak na ng banal na spirito sa iyo. Sapat na yon para nagpapatunay na may banal na spirito sa iyo, hindi yung nang hindi ka lang speaking of tongues, hindi ka lang nagdadaldal na nagkikisay, wala nang banal na spirit. Hindi ka lang umiyak sa worship, o hindi ka lang nagwo-worship, hindi ka lang kumakanta. Yan po yung mga malaking mga kahibangan ng mga pastor ngayon. Wala sa Biblia. Ang Biblia po, ito pinapakita ko sa inyo, legit na legit to Bible po may sabi na hindi nawawala ang banal na spirito. Pero yung mga pastor na to nagtuturo, nawawala doon yung banal na spirito. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta dito kami sa sinasabi ng Biblia, hindi nawawala ang banal na spirito at saka ang banal na spirito, yung gawain niya, magpaalala ng salita ng Diyos. Yun ang dahilan mga kapatid kung bakit ako nakakapag-preach ng ganito ng dire-diretso, walang pakundangan kasi may tatak na tayo ng banal na spirito. At kayo rin, yan din ang dahilan kung bakit nyo naiintindihan ang salita ng Diyos. Pagpapatunay na may tatak na kayo ng banal na spirito. So, yun lang po kapatid ang aking sagot.